We are voices of the divine, hearts awake and we don't deny. Truth is calling deep inside. No more fear, no more divide. We've seen the shadows, felt the pain. Yeah. But we're not here to live in chains. The fire's rising in our soul. There's a higher purpose taking hold. Divine GPMS, feel the call. We rise together and standing tall. This is more than just a name. We are here to spark the flame. Add your energy, take your stand. Then healing flows through every hand. This is how the shift is done. We all unite and rise as one. Oh, yeah. No more shouting at the pain. We're the ones who bring the change. Yeah. We're not just seeing what is wrong. Yeah. We're creating something strong. From the ashes, from the dust. We're creating something built on trust. Every soul that signs their name adds their light into the flame. It's time for the whole world to unite and stand against the tyranny which is happening worldwide. And let it be known, the divine GPMS is for everyone. Every nation, every race, every religion, every gender, and every soul. No matter your past or your path, you are welcome here. We stand for peace, unity, equality, freedom, and love. This is where every voice matters, because every consent carries energy. So if you feel the call, trust it. Divine GPMS, Feel the call. we rise together and standing tall. Oh, yeah. This is more than just a name. We are here to spark the flame. Add your energy, take your stand. Then the healing flows through every hand. This is how the shift is done. Now ascension has begun. Oh, yes, it has. Divine-GPMS.world is a worldwide cumulative gathering of consents for every child, woman and man to ratify and enact into law worldwide the all-inclusive replacement system of money and law worldwide, as outlined on the consenting website of divine-gpms.world. It is imperative that all worldwide take a couple of minutes and consent to add your accord, children included. Yeah, so greetings to everyone. We are on June 3rd, 2026 on divine-gpms.org.
It is Philippine meeting today with Lodi and also another four brother and sister from Philippines. Thank you so much, Asalma, that you turned the camera. Also, Thor, Ronnie, and Divina Zaris. Would be very great to have a minimum the camera open. And so, Lodi, the number of today in our divine-gpms.org website, it is 406,000, and 291,000 are coming from Philippines. So this informative meeting may be very necessary because of your translation, and it's just a summary of the month, what happened. It was a question if the people may wish only one event to happen, like a rapture or an accelerate ascension. The accelerate ascension is done also via the website divine-gpms.org, because the people have the opportunity right now to rise on their consciousness, listening our meetings, and to started to know that another way exists as a system to be developed worldwide, and the peace may come anytime. It is just to choose it. So I would say that this rapture event, it's still possible to happen. So it is a possibility to happen for some of us, probably million in the world, and basically all others may be invited also through this accelerated uh, situation, ascension that needs to happen with them too, because the system collapse every single day, and this is pushing the people to ascend and to understand that the system, it is not working on their favor. Thank you, Lodi. Please translate, and I will cut what is happening here. Thank you so much. Yes, magandang gabi po sa lahat, and thank you so much, Sister Beatrice, for hosting this monthly meeting of the Philippines GPMS Guardians and Representatives. Kasama po natin ngayon gabi si Sister Anselma, Brother Tony, Sister Divina, Sister Anselma and Brother Tony from Cebu, Sister Divina from Palawan, and I think it's Brother Thor Timmy. It's the first time that I see you on the meeting. So good evening din po. Ang binanggit po ni Sister Beatrice para sa update natin ngayon about Ascension and GPMS. Currently, sa ngayon po sa kasalukuyan, meron tayong 406,000 na mahigit na pangalan na nakaregister sa website sa kabuuan. At ang Philippines consents or galing sa mga brothers and sisters natin na dito sa Pilipinas ay nasa 291,000 na mahigit. Kasama na po dyan ang ating mga indigenous brothers and sisters from Palawan, from different parts po ng ating bansa. Dahil meron din silang malaking partisipasyon dito sa nagaganap na global referendum. Ito nga po ang Divine GPMS para sa Divine Plan Implementation for Whole of Humanity worldwide. At yun pong isa sa nakaraang post or update, masasabi natin, or mensahe ni Brother Rick Jewers ay may katanungan po para sa lahat na ang tinutukoy ay kung alin daw ang mas preferred or mas gusto na maganap, yun bang immediate rapture or yung accelerated ascension. Ang pagkakaiba po kasi ng dalawang
pamamaraan na nabanggit, bagamat ito ay parehas na tumutukoy na ang ating layunin or ang pinaka-goal ay ang ascension or paglipat sa new heaven on earth. Yun na nga po yung fifth dimension earth na binabanggit-banggit na natin sa mga nakaraang meeting. Yun po ang nagaganap sa kasalukuyan. And sa nakikita natin at naoobserbahan, nararanasan na pagko-collapse or pagbagsak ng umiiral na sistema ng kontrolado ng darkness, ng mga minions of darkness. Nakikita po na i-expose na ang matagal na panahon na kanilang pagmamanipula or pagkontrol sa pamumuhay nating mga tao sa lahat ng sangkatauhan sa mundo, nahahayag at nakikita, nararamdaman natin ngayon na wala silang tunay na intensyon para sa kapakinabangan or ikabubuti ng lahat. At sa halip ay para lamang sa kapakanan ng iilan ng mga elites o yun na nga po yung 1% ng global population. Sa kapakinabangan nila lamang ang sistemang umiiral at hindi nila pinag-uukulan ng pansin ang ikabubuti ng 99% na ito po yung kinabibilangan natin. Kontrolado nila, manipulado nila kung papaano tatakbo ang buhay dito sa mundo noong 99%. Kung nararanasan nyo po, naoobserbahan ninyo, ang buhay nating dinaranas ay may pagkaalipin or savage or hindi patas na pagtrato sa mga tao, sa karamihan ng tao, ng sangkatauhan dito sa mundo. Kaya nga po, inilatag or inihayag ang divine plan through divinegpms.world na ang nilalaman po noon ay lahat ng ikabubuti na ang tao, ang sangkatauhan ay dadalhin sa isang uri, klase ng pamumuhay na magiging masagana, mapayapa, malaya, nagmamalasakitan at nagmamahalan ang bawat isa na tao, nilalang, nilikha, na nasa kalikasan, nasa himpapawid, sa karagatan, lahat-lahat dito sa buong mundo. Yun po yung ating patutunguhan na tinutukoy din iyan na fifth dimension Earth. At yun pong katanungan na kung nais mo ba ikaw tao ang immediate rapture or mabilisan. Ang rapture po kasi hindi kagaya ng common or pangkaraniwang kaintindihan or pagkakaunawa na parang pag sinabing rapture ay magugunaw ang mundo, magkakagulo. Hindi po iyon ang ibig sabihin ng rapture. Kundi, ang rapture po is ang pag-angat ng kaalaman, ng consciousness. Hindi siya pagkagunaw. Hindi po yun na nai-imagine ng karamihan or na pagkakaunawa ng karamihan. Kundi, rapture is pag-angat. Synonym ng ascension. Ascension is pag-angat, pag-akyat ng consciousness, ng kamalayan. So, yung immediate ay biglaan. At yung accelerated ascension is parang ganun din po ang tinutukoy, pero may proseso yun na pabibilisin. Pero doon pa rin, isa rin po yung patutunguhan. Pag-akyat pa rin, ascension pa rin. So, magkaibang pamamaraan, pero ang
papupuntahan, patutunguhan ng sangkatauhan ay iyon pa din sa fifth dimension Earth or sa bagong Jerusalem. Medyo malalim po ang usapin na ito. Kaya po tayo dinaan sa global referendum na tinatanong lang sa atin ang isang simpleng bagay. Gusto mo ba ng isang masagana, malaya, mapayapa, at pamumuhay sa mundo na hindi kagaya ng nararanasan natin ngayon? Yun lang po ang tanong. Ang proseso kung paano yun mangyayari, kung kailan yun mangyayari, hindi po yun muna natin concern sa ngayon. Kasi kailangan po natin na maipon ang majority or mas nakararami na sumang-ayon muna sa ganoong klaseng pamumuhay para maging maayos po yung transition. Kasi pagbabago ito na pangkalahatan. So kung iilan or kukonti lamang po ang sasang-ayon, medyo mahihirapan tayo sa proseso kung paano iyon makakamit at maisasagawa, maisasakatuparan. So kailangan po natin ng majority. Kaya dumadaan tayo sa proseso na to ng global referendum. At habang nagtatagal po tayo, lalo nating nawi-witness at nakikita kung gaano ba kasama yung sistemang umiiral. Gaano kapangit, gaano kamiserable ang nagiging resulta nito sa pamumuhay natin habang nade-delay, habang tumatagal. Kasi ang nangyayari po, nagiging pressure ito sa tao para mamulat, magbukas, lumawak ang pananaw, lumalim ang kaalaman, na totoo pala na meron tayong karapatan or birthright bilang tayo lahat. Tanggap natin na we are all children of God. Merong pamana para sa atin at hindi itong klase ng pamumuhay natin ngayon yung pamana na yon, kundi isang buhay na hindi mo kayang arukin or ma-imagine dahil hindi mo pa nga iyon nararanasan. Ang nai-imagine lang kasi natin kung ano lang yung ating ipinagpe-pray, kung ano lang yung ating ipinananalangin araw-gabi. Kung ano lang kasi yung ating kakulangan sa survival na klase ng pamumuhay natin sa mundo, yun lang yung abot ng ating kaunawaan na wala tayong trabaho, wala tayong makain, wala tayong tirahan. Limitado. Pero ang nilalaman po ng divine plan, ang tinutukoy na birthright, karapatan ng children of God, malawak. Di po ba nilikha muna ang mundo? Lahat ng nandito sa planeta, bago ang huli ay ang tao. So, ibig sabihin, provided lahat. Iyon ang intensyon ng lumikha sa atin. Ibigay sa atin ang lahat-lahat ng libre. Yun po yung tinutukoy na birthright, karapatan ng bawat tao, ng buong sangkatauhan. At itong panahon na ito, nakatakda po yan na maranasan natin, mai-enjoy natin yung buhay na yon na inilalaan na sa atin noong una pa man. Lamang may mga pangyayari na kailangan mangyari, pero tapos na po yun. Yung panahon na yun ay tapos na ngayong timeline na ito. Ibig sabihin, nakaharap po tayo sa pamumuhay na mararanasan natin ang talagang inilaan ng may likha para sa ating lahat. Kailangan lang nating magkaisa na ito ay sang-ayunan. Ipakita ang ating kahandaan na ready na ang sangkatauhan para sa ganoong klase ng pamumuhay. Yun po ang GPMS. Ito yung ginagawa natin. Ito yung pinagsisikapan natin na ngayon ay
tumatakbo na tayo sa mahigit 5 taon. Sana po makita, matanaw ng mas nakararami at mas mabilis pa. Huwag lamang silang naiinip sa pagdating ng financial assistance dahil hindi po lamang iyon ang nilalaman. Hindi abundance in money, hindi po yun. Pag sinabing abundance, kasaganaan, malawak po yan. Hindi pera, hindi salapi lang ang tinutukoy ng abundance. So yun po yung ating focus. Hindi tayo bibitaw at hindi tayo dapat tumigil. Hindi rin tayo dapat manghinawa or mapagod. Kung tanggap natin na ito yung ating misyon, gampanan natin hanggang sa wakas, hanggang sa matapos natin ito. Dahil wala tayong ibang maaasahan kundi ang sarili natin. Walang savior na bababa para tayo sagipin sa klase ng pamumuhay natin na to, kundi ang kondisyon po, mag-agree, pumayag, mag-consent, ibigay ang pagpayag, i-share sa marami, sa mas marami, huwag nating gawing komplikado, huwag na nating isipin kung papaano at saan manggagaling. Basta ang tanong lang, gusto nyo ba? Kung gusto ninyo, kailangan mapatala ang inyong pangalan sa website, sa Global Referendum. Sister Beatrice, I I have said so much, so yes, please. Yeah, so thank you so much for this introduction, and let them know because I hear you about the number, about the GPMS referendum and everything. It is all the time necessary to reaffirm and to reaffirm this because the number increase. This is the truth, and also the effort, the number of the people that started to be involved with GPMS, and also the effort of the people put for years and years may anytime start to move GPMS up, then the new system may happen. So soon. What I wish to say is that the collapse internationally continue, especially with the UFO file that are now more and more seen by the public. Because they are to the point to be released, and there is not only the United States that it is involved in this situation, but also it is France, it is Russia, and also other supposedly country. Practically, there are areas, and this UFO explained to the people that the humanity was run by a lion, was not run by what we are saying as humans. So this news started to enter, and the alliance were the bad alliance that they were not concerned about humanity, and just consume the people, and try to end the life on the planet for a lot of billion of people worldwide. So right now they start to come out at the same time with the other file of the Epstein file, where all the politicians are involved in a lot of action against humanity, especially adrenochrome and human trafficking. So this is coming worldwide this summertime, and this accelerates also with the economic collapse in the United States, in Canada too, where more and more people are involved because there are laws that started since January 2026, and these laws affects everyone, and the people started to wake up that there is no way for another politician or another politician to be chosen, because it is absolutely impossible to continue in this way, because all the time the politicians are coming and they are doing nothing. And much more than that, on the activation side, there are light grid nodes continue
that are activated. And for example, it is also Mongolia, China, and also on Pacific Ocean, on Northwest Pacific Ocean. By May 25th, May 2026, this started. And what I would say, a link with this Northwest Pacific Ocean activation, right now we have an increased risk of eruption of a serious volcano in this area in Canada. And this volcano, it's basically one, a very big one, and erupted 2,400 years ago. And right now it is to the point to eruption again. The only problem with this volcano, it is very close to big cities um, like Vancouver, where basically almost all the people from the British Columbia gather there. And right now, the experts and the people are asking why this large area of population was gathered there when we can have a volcano eruption anytime. And they started also to discover cities under the ground and everything that happened. And basically, this is an ill intent to allow to the population to live in that area and to make such construction and everything, because right now this could be affected again. And this happened also in the past, like thousands of years ago. And basically, Canada, after a potential event on this way, may be on absolutely economic collapse. It is already, but this may put down all the everything that happens in Canada, because the politics is not able to gather enough money and enough help in order to help on that area. And this we are during the summertime, and also we started the season fire, as Canada has a lot of forests, for example, and also flooding and everything. So everything is coming together, then the people are not able to survive. Then they open the eyes. So this is a very accelerated ascension too. Yes, ayun. Yung pinaliwanag po ni Sister Beatrice, dahil ang pinag-uusapan natin is yung immediate rupture or accelerated ascension. Ang nangyayari po sa kasalukuyan na naoobserbahan natin sa buong mundo, bagamat ang iba po, lalo na kung may kinalaman sa politika or pag-collapse ng government system sa iba't ibang panig ng mundo, iyan po ay itinatago, inililihim ng mainstream media. Kabi-kabila po ang rally na nagaganap dahil diskontento na ang mga tao, ang mga mamamayan sa nagiging takbo ng ekonomiya, ng politika. I-obserbahan na lang po natin dito sa atin sa Pilipinas. Kung ano yung nangyayari dito sa atin, yan po yung micro, maliit na bahagi. Pero yan po ay laganap sa buong mundo. Kung ano yung naranasan natin dito sa Pilipinas na mga pagbaha, mga pagkasunog, kaguluhan sa government system, mga usapin ng politika, ng administrasyon or ng ekonomiya, ng mga pagkakasakit at kung ano-ano pa sa kabuuan ng mundo, nagaganap din po yan, yung macrocosm, yung kabuuan. Yung Pilipinas, micro, yung kabuuan ng mundo, macro. So, hindi po tayo lang dito sa Pilipinas ang nakakaranas, nakakaobserba ng hindi magandang takbo, lagay ng pamumuhay na umaasa pa rin tayo kahit papano sana magbago. Magbago ang pamamahala ng mga nakaupo
Sana matigil ang pag-aaway-away. Sana, sana, sana. Hindi po dito lang yan. Ang dahilan kung bakit nakikita, nalalantad na ang mga pangyayaring iyan ay dahil nga po sa kailangan na natin ng pagbabago. Sa paglantad ng mga ganiyang katiwalian, namumulat ang consciousness, lumalawak ang kaalaman, kamalayan ng mga tao. Kasi kailangan na maintindihan ng tao na hindi ito ang deserve nating buhay. Kung originally pala ay nilikha nila lang ang lahat ng nahandito sa planetang Earth bago huli inilagay ang tao, para pala sa tao ang lahat ng iyon. Bakit ang klase ng pamumuhay natin ngayon ay hindi ganon ang nagaganap? So yun po yung dahil sa may umiiral na sistema na kontrolado ng iilan na kailangang malantad, mamulat ang kamalayan ay mabuksan, maunawaan ng mga tao na hindi pala iyon ang nararapat na nararanasan natin dito sa mundo. Na hindi pala ang sinasabing heaven or langit ay kailangan mong magdusa, mamatay dito sa lupa bago mo yun maranasan. Hindi pala ganun. Mararanasan pala natin at nakatakda talaga na maranasan natin yun dito. At ang panahon na yun ay ngayon na. Kaya iminumulat po ang ating mga mata sa mga pangyayari, sa mga kaganapan. Ang planetang Earth po ay isang buhay. May buhay, parang tao, na dumaranas ng maraming kaguluhan, maraming kung ano-anong miserabling pangyayari, kalamidad. Kagaya ng sinabi o naranasan, mga pagbaha, mga forest fire, pagkasunog ng mga kagubatan, paglindol, pagputok ng mga bulkan. Parang ihalin tulad natin sa tao. Nararanasan natin yon, yung emosyon, yung silakbo ng damdamin. Nagwawala, umaalpas. Parang ganun din po ang Earth, ganun din ang mundo. So sa dami na ng mga naranasan, nagdaang mga kalamidad at kung ano-ano pa, ganun din po siya. Merong cleansing, merong purging, merong proseso na kailangang ma-release ang mga yon. Kagaya ng tao, ibuhos mo lahat ng sama ng loob mo para lumuwag ang kalooban mo. Ialis mo lahat ng masasama na kinimkim mo sa dibdib mo para lumuwag ang dibdib mo, para gumaan ang pakiramdam mo. I-release mo siya, i-purge mo siya. Cleansing proseso. So kagaya ng sinabi ko sa kanina, ang Pilipinas micro, ang tao micro, maliit. Pero yung planet and all of humanity, collective, macro. Yun po yun. So, lahat tayo, bawat isa, dumadaan sa proseso na yan. Kailangan lang tayong maging aware na iyon pala ay kailangang mangyari, kailangang pagdaanan dahil tayo ay nasa journey ng ascension. Na pag sinabi na accelerated ascension, mabilis ang proseso to ascension. At yung ascension na sinasabi na yon, doon tayo patungo sa new heaven on earth. Tayo ay namuhay sa 3D earth, third dimension earth. At nasa proseso, nasa journey patungo sa 5D or fifth dimension earth, kung saan nahandun po natin mararanasan ang masagana, malaya, mapayapa. Nagmamalasakitan, nagmamahalan. Doon lang yun.
Kaya hanggat hindi tayo nakakarating doon sa level na yon, hindi tayo naka-align sa frequency vibration noong 5D Earth, hindi po natin yon mararanasan. So again, nandito po ang GPMS inilatag, inihayag para mapabilis tayo sa pagpunta doon. Para meron tayong vision, meron tayong tinatanaw na klase ng pamumuhay na doon pala ako dapat. Hindi lang pala pangarap yun, hindi lang pala pantasya yun. Totoo pala yun, pero kailangan kong pumunta doon sa level na yun kung saan iyon nag-e-exist. Kailangan kong i-release lahat ng nagpapabigat sa aking kalooban para ako ay maging magaan na umakyat. Yun po yung ascension. Immediate, accelerated, mabilisan. Kasi habang nade-delay, nagtatagal tayo, mas maraming pagdurusa, mas maraming tao ang nagdurusa. Ang iba ay namamatay pa na hindi naman dapat, kung sana ay mapapabilis natin ito. Yung immediate rapture, yun din po ang tinutukoy nun. Kaya lang malamang mas maraming casualty. Baka mas maraming maiwan, hindi makaagapay. Kasi iilan pa lamang po ang handa. Iilan pa lamang sa sangkatauhan yung may bukas ng pananaw. Sabihin na natin, third eye. Activated na ang pineal gland. Alam na nila kung ano yung prosesong kanilang pinagdadaanan. At aware na sila kung ano yung dapat nilang gawin para mapabilis na makalaya, makaalis dito sa klase ng pamumuhay na ating nararanasan. Yun po ang totoong nagaganap. Hindi tayo nag-iintay lang ng pera. Hindi pera lang iniintay natin, kundi isang buhay na nakalaan sa children of God noong una pa man. Yun po, yun ang ating ginagawa. Yun ang proseso. Doon tayo papunta. Immediate rapture, accelerated ascension, isa lang po yung papupuntahan natin. At sana lang, magawa natin ito ng mas mabilis sa lalong mas madaling panahon. Kaya naman nating pagtulong-tulungan hanggat may oras pa. Nandito pa tayo. May magagawa pa tayo. Para sa sarili natin, sa pamilya natin, sa kapwa. Para sa collectives, sa karamihan, sa sangkatauhan, para sa planeta. Yun po yung mission. So kung tanggap ninyo na isa kayo sa mga tinawag o nag-volunteer na bumaba dito sa lupa para gampanan ang mission na yan, huwag na kayong mag-atubili. Huwag nang magdalawang isip. Kumilos na po. Kumilos na. Ngayon na. Kailangan natin pagtulong-tulungan to ASAP. Binanggit po ng mga nakaraang araw, very possible. Hindi ramdam ng ordinaryong tao, kundi sinasabi po ng prime source creator dahil everything is energy. Ang lahat ng mga bagay, lahat ng pangyayari ay enerhiya. Yung enerhiya po na yun, may kinalaman sa patutunguhan natin. So, energetically, may nangyayari po na hindi natin nalalaman. Pero the hands of God ang nasa likod ng enerhiya na yun. And miracles do happen. Hindi natin kayang arukin ang gaano kalawak ang kapangyarihan niya. Pero pag siya po ang kumilos, magaganap ang dapat maganap. At yun po ang nakatakda para sa sangkatauhan.
makarating sa 5D Earth, mag-ascend, umakyat sa level na yon na hindi na tayo paghaharian pa ng minions of darkness, ng Diablo. Doon po tayo papunta. So, Sister Beatrice, Yes, thank you so much for our translation. I wish to say that from somebody from a Romanian doctor that he's living in Kuwait. We have right now also a station of radio television. He started this radio television station in January 2026 because he wanted for all the people to have a place where they can speak for free and also to spread the word of the self-governance because self-determination, how it is also written on the website of GPMS, because this is the only solution for the system to continue forward. So it cannot be accepted to have all the time politicians that are doing nothing for all the people. And other than this situation, I would like also to inform the Philippine people that every Friday we have meditation with Max and Nat from the United Kingdom, and they are very, very active on TikTok and they gather more people. So there it seems that it's also a rise up on the United Kingdom at this time. And I would say that it's still not the number yet seen on the United Kingdom, but on my opinion, after all the team that they start to build there, they will have enough representative guardians to move forward GPMS for this part of the world. yes, ayun po. Ang isa sa mga nadagdag na mga activities, sa Romania po merong radio station na nag-e-ere, nagpe-play ng mga mensahe tungkol sa GPMS, ang mga video, ang mga usapan, ang mga meeting, ah, i- ini-e-ere po nila yon doon sa radio station sa Romania. And tuwing Friday naman po, meron din tayong meditation. May session na ginagawa si Sister Maxine. Kaya lang, na-try ko po minsan pero 2:30 a.m. madaling araw po. Yung kahimbingan ng tulog dito sa Pilipinas, yung oras nila para sa meditation. So, meron naman pong TikTok Reels para sa mga gusto po maka-experience noong meditation with Sister Maxine. Malaking tulong po yan para sa ascension process natin dahil sa kailangan po ma-activate yung ating third eye or yung pineal gland. Yan po ang isang makakatulong kung paano natin mauunawaan kung ano yung Christ consciousness, Christosophia consciousness. Kailangan po natin maranasan, ma-experience kung paano ang meditation, ang breathworks, at marami pa pong iba na makakatulong para sa ating journey to ascension. Yan po. Yes, Sister Beatrice. Sister Beatrice. You are muted, sister. Yes, I just to share the screen for the website and prepare the website now.
Okay, so the website has a new session. It is about equality in goodness of foundational statement. Equality exists only where godness is upheld. So what it is all here about, it is basically that universal laws are I will end the share screen just to say that what it is there told, it is that universal laws, when they come um, as implemented on earth, but on their true version, because there could be also many versions that are not keeping the truth alive about them. But when universal laws are on their complete pure version implemented, universal laws are able to end the darkness that exists also develop inside of the people, and also by removing the possibility to take action that are part of the darkness, and also the darkness itself, that it is still present via the system on earth at this time. So this implementation, it is extremely important for all humanity and the planet, and all the planet and all the life on this planet. But it is also very important to say that equality exists only on goodness, because we had also people that were coming and they started to say that the evil is also equal with the light, and this is not true. In reality, the evil, it is removed through the light by the implementation of universal laws. So this is extremely important for the worldwide referendum to be kept. And right now I'll share the screen again. All humans carry equal inherent value. This is absolute equality in function. However, it is defined by conduct, where a person honors the rights, dignity, and well-being of others. They stand in equality. Where a person violates, diminish, or harm others, they step out of equality by their own action. The distinction is essential. Equality does not extend to harmful behavior. There is no equivalence between goodness and harm, between respect and violation, between protection and abuse. To claim that all actions are equal is to remove accountability. True equality requires alignment with godness. So this is extremely important. If you may let them to know, because really this is extremely important. Thank you so much. Ayun po, ang tinutukoy po ni Sister Beatrice, ang equality or pagkakapantay-pantay. Makakamit po natin ito sa pag-iral ng universal law. At ang universal law po ay tinutukoy ay ang do no harm, so kabutihan. Mayroon pong kakaibang pakahulugan sa equality, pero sa atin pong pinag-uusapan na through universal law, ang equality po ay iiral, mag-e-exist in goodness. Lahat ay magkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa mabuting pamamaraan sa pag-iral ng universal law na do no harm. Ang gawa sa kadiliman or gawa ng kadiliman o yan na nga po yung mga kasamaan ay walang puwang kapag umiral na po ang light or liwanag or ang truth, ang kaalaman, yung consciousness. So, sa paghawi ng kadiliman, liwanag na lamang po ang iiral at ang liwanag ay may dalang katotohanan, equality para sa lahat, kabutihan
pantay-pantay sa pag-iral ng universal law, do no harm. So yun po ang isang mahalagang bagay, pangyayari na iiral kapag narating natin yung ating patutunguhan sa ascension journey na ito. Yung equality na yon, kakapantay-pantay in goodness through universal law. Yun po. Yes, Sister Beatrice. Yes, and also a public notice was put that I will share again the screen was inserted on the Facebook of Rejoice. Okay. I'll share the screen again. I think right now everybody can see that. It is about public notice to all governments, military alliances, international bodies, and public officials worldwide. From the Universal Nation and Jurisdiction of Divine-GPMS.org, it is told to all governments, political representative military institutions, financial institution, and official presently funding, endorsing, facilitating, prolonging, or supporting war and armed conflict worldwide that humanity has now reached a point where the continuation of organized war, mass weapon financing, economic destabilization, and the continual harming of civilian population can no longer be rationally justified as an advanced or necessary function of civilization. So it is basically told that we have all the technology necessary on Earth right now. Is just to be able to start to have the referendum done and to start GPMS. Then basically the humanity does not lack any kind of the resources or infrastructure to start or technology or intelligence or land or food or so nothing like that. It is just for all the people to have this consent done with universal laws and more people to start to be aligned with universal laws. Then from there, everything on earth will start to be back as heaven on earth. So for thousands of years. So what I would suggest is that we may see that this public notice can be shared with any institution in every area, like name as country at this time. And this public notice can be shared with any politician and everyone that it's working for the public institution to let them know also that a new financial system is coming, because at this time inside of the actual system, we have also false laws that does not allow to a group to start to print the money. But if for example, groups try to do that, it was not possible because of the jurisdiction of the law, because they wanted to try via the same common law, civil law, that they are artificial laws. GPMS, it is not on this situation. GPMS, it is all about implementation of universal laws. These universal laws are above the artificial laws. So
it is about another jurisdiction than GPMS when GPMS gather half of the population consent, then it is on the situation to start a correct financial system and basically to start its own money even through the system, because basically the system will be the old system will be practically gone when such a number of the population in one area start to align with GPMS and to consent with GPMS, the government will be not able to function anymore. Thank you. Ayun. Meron pong public notice or na ipinost si Brother Rick Jewers. Tinutukoy po ito or ito ay nakalaan para sa mga otoridad sa gobyerno, military, sa mga financial institutions. Ang nilalaman po ng public notice na ito ay ang pagsasabi sa kanila na ang umiiral na artificial law ay nakatakdang mapatigil dahil ang universal law po ay mas mataas kaysa umiiral or pinaiiral nila na artificial law. Pag tinukoy po natin na artificial law, yan yung mga gawa ng tao. Yan yung mga batas na pinaiiral ng mga gobyerno sa buong mundo na gawa ng tao. Dahil kita naman natin kung ano ang intensyon at ano ang purpose noong mga artificial law na kanilang ginawa. Para sa pagpapatakbo ng gobyerno, sa pagpapatakbo ng financial system or banking system, para sa pagpapatakbo ng mga health system, education system, sa negosyo, sa ekonomiya. Yan po yung purpose ng kanilang artificial laws. At again, ang sinasabi natin, ang mas nakikinabang ay ang mga nasa matataas na kalagayan sa lipunan. Kasi kung susuriin po nating maigi, sino ang nag-upo sa mga politiko? Sino ang may hawak ng kontrol sa mga politiko na ito? Kung mapanuri po at sa panahon na to, sa nakita natin na naging takbo ng sistema dito sa Pilipinas, alam na natin yan. Kaya nga magulo sila ngayon doon. So, iyon pong artificial law na tinutukoy natin na yan ay nakatakdang mabaliwala, mapatigil, huminto ng function sa hudyat na ang mga tao or majority ng sangkatauhan, kahit sa isang bansa, magkaroon ng hudyat na yung bansa na yon, ang mga tao doon ay nagkaisa na nasang-ayunan ang GPMS Divine Plan, mag-uumpisa doon sa isang bansa na yon ang pagkalat sa buong mundo ng pagpapatigil at hindi pag-iral ng artificial law. Kundi, ang paiirali na mag-uumpisa na ang implementation na siyang pinakahihintay ng lahat na nag-consent, nagpa-register sa GPMS. Sa hudyat na may isang bansa, kung tayo dito sa Pilipinas, kung tayo yung magiging pinakamasipag hanggang sa maabot natin yung required na bilang na kailangan na nag-consent, nag-agree, na pumayag, na pairali na ang divine plan na sinasabi sa GPMS, pwede na po mag-umpisa dito sa Pilipinas. Paiiralin ang universal law,
Mababypass ang artificial law, magbabago ang takbo ng sistema ng lahat, at unang-una na nga po, ang pagre-release ng pondo or ng value, halaga ng salapi na katumbas ng inherent na halaga ng bawat isa. Hindi ang ginto ang ating basehan, kundi value ng bawat isa. Kaya ang mga senior at ang newborn, pantay sila. Pantay sila. Bawat miyembro ng pamilya, bawat isa sa kanila, may katumbas na halaga. Hindi yun lang head of the family. Bawat isa may katumbas na halaga. Inherent value. Dahil ang pera po ang ginamit para tayo ay maging alipin, maging sunod-sunuran, nasa kontrol ng mga elites, no, tinutukoy natin na 1%, pera din po ang gagamitin pinakasusi para tayo lumaya sa kontrol na hindi na tayo maging alipin ng 1% na siyang kumokontrol sa takbo ng sistema ng pamumuhay ng lahat ng tao dito sa mundo. Yun po yung freedom. Yun yung paglaya. Doon po tayo mag-uumpisa. Kaya pinupush ko sana, pinapakiusap ko sana na huwag tayong huminto, huwag tayong tumigil. Tuloy natin to kasi ito lang talaga ang pag-asa. Ito lang ang paraan. Ilan na ba ang mga grupo na lumaban, kumokontra? Dito na lang sa Pilipinas, ilang beses na ba? Mga rally, revolution, ilang beses na? Bumalik pa tayo, matas pa tayo sa history. Kahit mag-umpisa pa tayo nung panahon ng Kastila, ilang beses na ba? So, hindi yun ang paraan. Eto na po, guided ito. Galing ito sa may likha. Siya ang may akda nito. Para maranasan ng tao yung original divine plan, yung original na plano niya para sa mga tao. Tahimik na pamamaraan, hindi tayo kailangan mag-rally, hindi natin kailangan mag-ingay sa lansangan, bumangga sa mga mayayaman o sa oligarko o kung sino pa man. Consent lang po. Pagbibigay ng pangalan, edad, birthday, o kung kayo ay miyembro ng katutubo, netibo, pangalan at kung anong tribo ang kinabibilangan. Kung hindi po nila alam ang kanilang birthday o edad, dahil hindi naman po lahat ay nag-submit or nagpatala sa PSA, hindi lahat ay nagpagawa ng birth certificate. Pero sila ay children of God. Kaya kasali po sila. Kasali natin dito ang mga indigenous, ang mga katutubo, ang mga netibo. Kahit hindi nila alam ang kanilang birthday or edad man. Pero alam nila sila ay kabilang sa isang grupo ng tribo ng katutubo, kasali po sila. So, yun po ang isang kailangan na marating, makausap, ma-share sa kanila kung ano itong ginagawa natin ngayon na global referendum through GPMS para sa pagbabago na buhay ng lahat. Pagkakaisahan natin ang pag-iral ng universal law para i-surpass, i-bypass ang artificial law na umiiral ngayon sa buong mundo. O dito na lang, liitan na lang natin sa Pilipinas. Pag pinairal natin, pinagkaisahan natin na pairalin ng universal law, doon na po tayo mag-uumpisa. We need at least 1 million para sa virality point. Ngayon po, 406,000 pa lang. Wala pa sa kalahating milyon. Pero again, may himala, kumikilos, energetically, kumikilos ang kamay ng may likha
nasa likod nating lahat para ito ay matapos natin, magampanan natin, mapagtagumpayan natin ang ating minimithi, ang ating misyon. Yan ang purpose kung ba't tayo may meeting. Kung ba't natin to pinag-uusapan. Kung bakit natin to pilit na ipinaiintindi at nilalawakan natin ng ating kaalaman. Ano ba talaga to? Ang tagal ng ayuda. Yun ang karaniwang tanong. Ang hirap-hirap na ng buhay ng Pilipino. Namatay na si ganun, si ganito. Nagkasakit na si ganun, si ganito. Ang tagal naman yan. 5 taon na. Huwag po tayo mag-alala. Mangyayari ito. Nakatakda ito. Kailangan lang natin ng konti pa. Konti pang effort. Konti pang pagpupursige. Konti pang pangunawa. Konti pang lawak ng kaalaman. Kung ano ba talaga yung totoong nangyayari. Ano ba talaga to? Ano bang purpose ng buhay natin dito sa mundo? Maghirap? Hindi. Hindi. So, yun po. And thank you, Sister Beatrice. Yes, it's just to remember to everyone that I know that in Philippines it was about huge flooding, and this continue, unfortunately. This summertime will continue too. I just wanted to say that this situation is happening worldwide, and we have also Ontario on this situation, and we have also the south of Canada in this situation, and the north of Canada, it is under the fire. And right now we have the volcano in North Pacific Ocean that may affect any time by eruption, may affect any time the northwest area, and the people have no support, have no money. The company of the insurance, they paid a lot, and basically there are more people coming forward that they cannot insure their house. So once the house will be gone through the fire, earthquake, or flooding, the people will have nowhere to ask money. And especially in Canada, in the United States, the more people right now, they become homeless because of the government legislation, and because there are no jobs, and the prices are extremely high, then the people cannot support payments towards the bank anymore. Then after, I would say, 5 months already on this situation, there is a huge number, as million in Canada, where we have only 40 million population. There is huge number, as million already, that they are not able to support bank payments. So this is coming to a critical point that the people needs to do something in order to survive. If not, many people will have no choice other than turn towards another system, because inside of the actual system the survival even is not almost possible anymore. So it is like it is much more accelerated, everything sky, it is extreme, it is becoming extreme, especially the prices are rising up in the last time a lot, that even on the actual television the people started to speak about that, because it is not possible for around 60% of Canadian population. They needed to cut 1 meal per day, or basically they are not able to afford even the food that and everything, all the life that they had only for 4 years or 5 or 6 years before. So after the 2020, when everything started worldwide. So it is unacceptable, and I would say the people expectation was for better and better. Right now they are not able to see this better coming, and they are not able to gather even
for the food. So basically, the summertime it's almost coming, and the food necessary for survival of the population was not. All the work was not even started in many parts of Canada. So the population right now, it's asking how we can survive after this summertime, because probably also a food crisis it's under the way. Yes. Ayun po. Yung ikinuwento po sa atin ni Sister Beatrice na nararanasan nila ngayon sa Canada, yan yung economic destabilization resulta ng giyera. Sa totoo po kasi hindi naman ang mga mamamayan ang may gusto ng giyera, kundi yung mga nakaupo sa gobyerno na manipulado ng mga oligarko. Dahil kapag may giyera, may pera. Dahil ang mga arm or yung mga ammunitions, yung mga bala, yung mga armas, binibili, sinusupply. Kapag may giyera, kapag may binomba ng mga building, mga structures, may mga masusugatan, mayroong mga magigiba. So, ang mga hospital, kikita sila. Sa mga nagigibang structures, ang mga construction companies, kikita sila. Sino ba yung mga yun? Sino ba may-ari ng hospital? Sino ba may-ari ng mga construction? Yung mga mahihirap ba? Yung maliliit na tao ba? Hindi. So, kita niyo po yung laro kung para saan ang giyera. At sino yung mas nahihirapan? Yung mayaman, yung mga may pera na, may mga negosyo na. At lalo naghihirap yung mga tao na napipinsala. Ngayon, nakaharap pa sa baka mas matinding, miserableng pamumuhay. Kahit yung mga nasa Western countries kagaya ng Canada, Amerika. Hindi lang po kasi na ibabalita, hindi lang ipinakikita sa mainstream media. Dahil ayaw nila na malantad na yung inaakala ng mga nandito sa party, lalo na dito sa Pilipinas, tinitingnan natin sila, gusto natin makarating sa green land, sa green pasture, greener pasture. Malaki ang kita, dollar, ganyan. Pero dumaranas din pala sila ng economic destabilization, ng paghihirap ng kabuhayan. Kagaya natin dito. So, baka po yung mga may OFW na mga kamag-anak, relatives doon, hindi lang sila nakakadaing, hindi lang sila nakakapagkwento kasi alam nila na sila yung inaasahan ng pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Pero maging observant, maging mapagmasid tayong gusto. Talasan natin ang ating pakiramdam. Lawakan natin ang ating pangunawa, ang ating consciousness sa mga totoong nagaganap sa kanila at sa atin dito. Kaya kailangan na natin ng panibagong sistema ay pairalin para hindi na magpatuloy ang ganitong miserableng buhay. At isa pa po sa magaganap kapag nag-umpisa tayo sa implementation or kapag ang artificial law or kapag ang system na umiiral ay hindi na mag-function sa pagkakaisa nating mga tao, ang advanced technology po ay mailalabas. Siguro ang ilan sa inyo ay nakakapanood ng mga videos, ng mga expose, ng mga dating classified information ng CIA, ng NASA, tungkol sa mga advanced technology na galing sa extraterrestrials. Totoo po yun. Dati na noon pa man, may ugnayan na ang tao
sa extraterrestrials na may dala ng mga advanced technology. Hindi lang yan isinasa publiko, hindi iyan ipinararating sa kaalaman ng mga tao dahil gusto nila sila lang ang makinabang. Para saan? Para sila yung may mas malakas na kapangyarihan. Dito sa 99% ng sangkatauhan na tinuturing nilang alipin. May ilan din siguro sa inyo na nakakita na ng mga information tungkol sa Tartarian civilization. Ang civilization bago itong kasalukuyan na ito. Advanced ang teknolohiya nila. Meron na silang mga electric vehicle. Meron na silang enerhiyang ginagamit na walang kawad, walang kable. Nag-exist na yan noon pa sa panahon ng Tartarian civilization. So yan pong lahat na yan, nakahanda, ready, na maranasan pakinabangan ng humanity kapag tayo na ay umabot sa pagkakaisa. Part po yan ng divine plan. Kasali yan sa mga tinutukoy na magiging libre. Advanced technology, libreng energy. Hindi lang hindi fossil fuel. Nasa ere, nasa hangin. Na-discover na po yan ni Tesla noon, pero pinigilan, hindi sinuportahan. Kasi, ang negosyo ng kable, ang negosyo ng goma, ng rubber, babagsak. Sino ba may-ari nun? Ang mga elites, ang 13 families. Yan po yung mga sikreto, mga lihim na nalalantad ngayon. So, sa pag-open, pagbabalik ng memorya, pag-activate ng pineal gland, ng third eye, pag-abot nyo sa level ng Christ consciousness, yan po yung mga malalaman, malalantad as we go on our ascension journey sa proseso. Ganun po kalalim at ganun karami ang mga kaalaman na itinago sa atin para tayo manatiling alipin, para maging miserable ang buhay natin dito sa mundo. Pero end times na po, katapusan na ng kanilang paghahari sa mundo. Yung tinutukoy na end times, sila yun. Yung paghahari ng minions of darkness ng Diablo sa mundo, sila yun. Kaya wag po kayong matakot sa mga nararanasan, naririnig, kasi parang sa nanganganak po yan, kailangan maranasan yung sakit ng panganganak. Pero pag nakaraos ka na dyan, yan na yung ligaya. Nandiyan na yung masarap na pakiramdam. At infinite na po yun. Walang katapusan. Tuloy-tuloy na yun habang buhay. Kaya konting tiis, konting tiyaga. Pero habang nag-iintay tayo, gumawa tayo, mag-participate tayo para ang GPMS maiparating natin sa mas nakararami para mas mapabilis po tayo sa proseso na to. Immediate rapture man siya, accelerated ascension man siya, kailangan nating mag-participate. Kailangan nating tumulong. Maging active, hindi passive, na naghihintay na lang. Sana po, pwede naman kung mayroon kayong mga na-experience, nararanasan, mga katanungan, lahat po tayo kasi merong guide, may kanya-kanya tayong guidance. Merong mga spirit beings na nag-guide sa atin kasi we are all spirit beings naman din. So, may mga pagkakataon na kailangan mong may makausap, may marinig sa kapwa mo tao or sa video or sa post sa Facebook o kung saan man yan para lang ma-validate yung pumasok sa isip mo. So, feel free. Pwede nyo po akong tawagan kung meron man sakali na gusto nyong itanong
mag-usisa lang or makakwentuhan lang kung ano yung gusto niyong malinawan or sa kahit anong informasyon po na kaya kong makatulong ma-share sa inyo. Feel free. Mag-chat lang po kayo or tawagan niyo po ako. Marami tayong kailangang matutunan, malaman, maalala. Maalala kasi dati na 'tong nasa atin yung mga kaalaman na yon. Yung Christ consciousness, second coming of Christ consciousness. Hindi siya Jesus in physical form. Hindi po yun. Second coming of Christ consciousness. Christ is within. God is within. Sa kamalayan natin, babalik siya. Yun po ang totoo nun. So, thank you. Yes, Sister Beatrice. Yeah, I was looking a little bit on the Facebook to see if there are comments or questions. There are none. And also, I saw also the radio station that saw that we started the meeting this morning, and for sure will be also sent towards them today. So if the people inside of the meeting, because they have not the camera open, this is the reason that we appear only both of us, but we are 6 on the meeting today. Anselma, Tor, Ronnie, Divina, Zariz. If somebody from these beautiful four guardians of GPMS wants to put a question, I'm here to answer. Thank you so much. Yes po, yon. Pag ini-open niyo po yung camera sa inyong mga cellphone, makikita po yung na hindi kami dalawa lang na nandito sa meeting. Kasi pag naka-off camera po kayo, hindi lumalabas doon sa live sa Facebook. Kung meron daw po kayong katanungan, pwede po magtanong para masagot ni Sister Beatrice. Sige po. Kahit po sa Tagalog para ano na lang natin, ma-translate. Or any comments po from Sister Anselma, Sister Divina, Brother Ronnie, and Brother Thor. Any question po? Or comments? Or concerns? Sige po. Okay, so if there are no comments or questions, then I would say thank you so much for everyone that participated today. Thank you so much, and please share this video, and also much more than that, spread the word of GPMS. This is the most important. And if something might happen this month, if the rapture happen, for sure everybody will start to know. And the accelerated ascension is happening with every consent given. So it's just to move forward and spread the word of GPMS. Thank you so much. Thank you. Ayun, Sige po, thank you so much. Salamat po sa pag-join sa meeting natin tonight. Kung meron kayo pong mga follow-up concerns, sige po, free ako na sumagot sa inyo anytime. Kung di man po kayo makapagtanong ngayon. Sa ibang pagkakataon po, feel free. Kontakin nyo lang po ako. Okay po, ma'am. Sige po. Yes, Sister Beatrice. Yeah, so we should end the meeting. Thank you. And see you next month. And if something happen inside of GPMS, we can meet anytime. Thank you so much for everyone. Bye-bye. Yes, salamat. Salamat po sa inyo.